Uuwi nga pala muna ako ng Bicol kasi wala pa naman akong gagawin dito sa Manila. Kaya eto nga at hinatid na ako ng tito ko. Dito nga pala ako sasakay sa Superline ng bus Cubao. At eto nga pagdating ko nga dito ay nagready na rin naman ako ng plastic. Bumili na nga lang pala ako ng 10 piraso. Hindi kasi pwede na magbiyahe ako ng walang dalang plastic. Dahil nga talaga hindi ko makontrol ang aking sarili at sumusuka talaga ako sa bus. Kahit nga ilang beses na ako pabalik-balik ng Manila to Bicol ay sumusuka pa din ako. Kaya nga hindi mawawala sa journey ko talaga ang plastic sukahan ko. At eto nga pagkatapos ko naman bumili ng plastic at tubig ay pumunta na rin ako sa bus na sasakyan ko. Dito na nga lang pala ako sumakay sa ordinary bus dahil nga hindi ko rin naman kaya i-handle ang aircon. Magpa-aircon bus nga ay sumusuka pa din ako. Kaya naman pasintabi sa mga nanonood dyan dahil puro suka ang sinasabi ko sa inyo. At maya-maya lang nga ay umalis na rin naman itong bus na sinasakyan ko. Umalis nga pala itong bus na to ng 8:30 PM dito sa Cubao kaya possible na dadating ako ay umaga na din sa Bicol. Bali itong journey ko nga pala na to ay hindi alam nila papa na umuwi ako ng Bicol ngayon. Wala ngang iba nakakaalam nito kundi ang kapatid ko lang na bunso. Siya nga lang naman ang sinabihan ko na uuwi ako ngayon dahil nga magpapasundo ako sa kanya bukas. At eto nga, fast forward tayo. Pagkatapos ng mahaba-habang biyahe ay inumaga na rin kami dito sa daan. Medyo traffic nga pala pagpasok ng bayan ng Camarines Norte dahil maraming inaayos dito. At eto na nga, pagkalipas ng ilang oras ay nandito na kami sa terminal ng Labo. Dito na nga lang din pala ako bababa at dito na lang din ako mag-aabang ng tricycle na sasakyan ko pa uwi sa looban. At eto nga, pagbaba ko nga ay nag-retouch lang naman ako ng konti at maya-maya naman din ay nakakita na ako ng tricycle na sasakyan ko. Pinaplano ko nga pala muna pumunta ng palengke dahil para makabili na rin ako ng ulam namin. At eto na nga si Kuya Enrico pa nga ay nasakyan ko. At pagkatapos nga niyan ay nahatid naman ako sa palengke kaya bumili na rin ako ng isdang tulingan at gulay. Kumuha nga lang pala ako dito ng sitaw at talong at dinagdagan ko na rin ng konting pechay. At maya-maya naman ay umalis na rin naman kami at umuwi na sa bahay. Sa mga oras na nga ito ay natatawa pa nga ako bakit nga ba hindi ko sinabi sa kanila na uuwi ako. Ang plano ko talaga ay gusto ko silang i-surprise na paggising nila ay katabi na nila ako sa higaan. Kaya nga lang pagdating ko ay lahat sila ay gising na. At eto na nga pala malapit na ako sa bahay namin. Eto nga pala guys yung papasok sa looban ng bahay namin. At ayan nga guys kung mapapansin nyo ay medyo magandang panahon ng pagpunta ko dito ngayon. Pero pakiramdam ko nga ay parang uulan din ito mamayang hapon. At eto na nga guys nandito na ako sa bahay namin. At yan nga binayaran ko lang naman si Kuya Enrico at pagkatapos niya na umalis na rin naman siya. At eto nga binigay ko na kay mami yung mga binili kong ulam. Nakakatuwa pa nga at si Bibo ay miss na talaga ako. Eto nga si Papa hindi makapaniwalang nandito na ako. Akala talaga daw niya ay nagbibiro lang ako. Baka sa mukha niya ang gulat na gulat at natatawa nga sa mga desisyon ko sa buhay ko. Sabi nga niya bakit hindi na lang daw ako nagsabi ay sana ay sinundo na lang niya ako. Sabi ko naman sa kanya ay pwede ko ba sabihin sa'yo surprise nga yon. Kaya naman ang tanong niyo sa akin bakit nga ba ikaw ay umuwi? Wala naman akong maisagot kung hindi gusto ko lang talagang umuwi kasi gusto kitang makita. Kinilig pa nga siya sa bato kaya naman natawa talaga ako. At ayan nga maya-maya rin naman ay pumasok na rin naman to kapatid ko sa SM. At maya-maya nga lang ay may dumating rin namang magtataho kaya bumili na rin kami ng taho. At eto nga paglipas ng oras ay napagplanuhan namin na pumunta ng Little Tagaytay. Dahil nga matagal-tagal na rin naman kami hindi nakakapag-swimming kaya ito ang napagplanuhan naming pamilya. At ayun nga yung pagkain naming niluto ay prepare na lang namin para dalhin namin doon at yun na lang kakainin namin doon. Eto nga pala plano na to ay biglaan dahil nga kadadating ko lang galing Manila ay napagplanuhan agad namin. Actually nagbibiruan pa nga lang kami dito, di ko nga alam bakit natuloy bigla dahil nga sabi ni Papa halikan at maggayak na tayo. At dahil excited rin naman ang mga kasama ko kaya dumiretso talaga kami. At eto nga fast forward na tayo, sumakay na nga kami ng sasakyan at aalis na rin naman kami. Isang oras nga rin pala yung biyahe namin mula dito sa bahay papunta ng Little Tagaytay. Bandang 11 o'clock na rin naman kami nakaalis ng bahay nito kaya naman medyo excited kami at medyo kinakabahan sana wag naman umulan. At eto na nga guys parang malapit na nga kami. At eto na talaga nararamdaman ko na talaga na malapit na kami. Eto nga palang area na to ay medyo maliit yung daanan pero swak naman yung sasakyan kung papasok kayo dito. Nakaka-excite nga na nakakatuwa na nakakakaba kung anong meron sa loob. Hindi pa kasi kami nakakarating dito. Kaya naman first time namin makarating ngayon dito at talaga namang excited kaming lahat. Eto nga kami nga lang palang pamilya magkakasama dito kasi naman kami lang naman yung kasya sa sasakyan. Kaya nga kahit gusto namin magsama pa ng mas maraming kaso hindi namin kaya dahil nga maliit lang ang sasakyan ko. At eto na nga malapit na kami dito sa tuktok ng Little Tagaytay. Eto nga pala ang Little Tagaytay Basod. Sa pagpasok nga namin dito ay magbabayad lang kami ng entrance 50 pesos. At pagkatapos nga niyan pagkabayad namin ay pumunta na rin naman kami sa mga cottage namin. Nakakatuwa pa nga at 100 pesos nga lang yung cottage ngayon dito. Hindi ko nga alam pero medyo mura ng konti dahil kami lang naman din ng tao dito. Nakakagulat pa nga at nakakatuwa kasi kami lang talaga yung tao dito ngayon. Hindi ko nga alam kung anong buong istorya nitong resort na to. Hindi ko nga alam kung bakit walang masyadong tao pero nakakatuwa nga dahil kami lang naman din at talaga namang may enjoy namin ito. At eto nga ay kumain na muna kami at nag-enjoy at tiningnan
namin ng mga ibang view. Ang baon nga pala namin ngayon ay nilatik na tulingan at saka bumili na rin ako ng manok. At syempre dahil nga ito ay pinagplanuhan namin ng biglaan kaya nagdala na rin kami ng maraming kanin. At kumain na muna nga kami dahil gutom na gutom talaga kami. Hindi pa kasi kami kumain sa bahay kaya dito na lang namin napagplanuhan kumain din. At ayan nga si JR, dala-dala niya pa yung baonan niya galing school. Dahil nga sabi ko sa inyo ay dito na nga namin napagplanuhan kumain. At eto na nga guys, tingnan niyo naman yung view namin. Talaga namang nakaka-over-relaxing. Talaga namang sulit na sulit ang 50 pesos entrance namin. At lalo na ang mahaba-habang biyahe namin. Dahil nga sa view pa lang ay panalong-panalo na talaga. Plus makakapag-swimming pa kami ng maluwag. Dahil wala rin naman masyadong tao dito kaya in-enjoy na lang talaga namin. At eto nga batang maliit na to pasigaw-sigaw pa siya dahil sa tuwa. Ngayon na lang kasi siya ulit nakapag-swimming. Kaya labis-labis na lang talaga yung tuwa niya. At ako nga dahil naman hindi rin ako marunong lumangoy kaya hanggang gilid lang talaga ako. Natalo pa nga ako ng mga bata akong kasama kasi ang gagaling nilang lumangoy samantalang ako ay na-stuck lang sa gilid. At eto nga may estatwa pa kaming kasama. Sabi ko ay pipicturean siya pero hindi na siya nakagalaw. Sa rin kasi siyang hindi marunong lumangoy kaya nandyan lang din siya sa mababaw. Sobrang ganda nga rin pala ng resort na to kasi kumpleto sila. Dahil nga ang dami nila ditong cottage. Bukod nga doon ay may magagandang view talaga sila. Hindi ko na nga na-videohan sa inyo yung mga magagandang view kasi sobrang haba talaga pag i-upload ko lahat. At bukod nga dyan guys ay talaga namang makikita nyo dito ang dagat. Talaga namang nakaka-overlooking talaga yung view niya. Hawak nga rin pala itong resort na ito. At meron din ikaw tindahan na mabibilhan kung sakaling gusto mong bumili. At dahil nga malapit na malapit lang dito yung dagat, pwede mo nga itong lakarin 5 to 10 minutes lang. Kaya nga sabi ni Papa ay pwede kami bumalik dito sa susunod. Lalong-lalo na kapag merong special occasion na gaganapin ay pwede namin ganapin dito. Kasi nga nakakalibang at minsan nga ay kakaunti lang din talagang tao. Kaya nga nitong swimming namin na to ay kami lang talagang tao. Para nga naming nirentahan ang buong resort. Pagkatapos nga ng mga ilang oras na pagplanuhan na rin naming umuwi. Dahil nga pupunta pa kami ng Basod Plaridel. Balak kasi namin bisitahin yung kambing ko doon at titingnan kung anong lagay na. Kaya naman pumunta na rin kami doon dahil malapit na rin naman ito dito. At hanggang dito na nga lang pala guys, hindi na ako nakapag-video dahil nga nalobat na rin naman yung phone ko kakapicture.